Okay. Anong uri nga ba tayo na mga Kristiyano sa panahon na ito? At ano ang nagagawa ng ating mga paglilingkod sa ating mga buhay? Tayo ba'y lumalago? Tayo ba'y nagiging matamis? Tayo ba'y nagpapatuloy sa ating mga gawain? At sa umaga pong ito ay inugnay ko yung aking topic dito sa tinatawag nating Lenten season. Alam niyo naman na kung saan ay maraming mga Katoliko o mga ibang uri ng Kristiyano, ito yung pinaka-importanting kalendaryo ng Katoliko, yung pagse-celebrate nila ng kanilang Lenten season. At simula ito doon sa oras na mula pa nung Wednesday, Ash Wednesday, Holy Thursday, Good Friday, Black Saturday, and now comes the Easter Sunday. At sa ngayong oras na to ay ito ba yung pagkabuhay na tinatawag? Ito. Ngunit kung iisipin natin na kung saan ang tunay na mensahe ng Lenten season na ito o itong muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay ito ang tamang panahon na kung saan ng pagninilay, panalangin, pagtulong at espiritual na pagbabago sa pamamagitan ng pagsusuri ng ating asal sa nakaraang taon at paghahanap ng mga paraan upang mabuhay tayo ayon sa mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. Ang salitang Lenten ay mula sa salitang Anglo-Saxon na ibig sabihin ay spiritual spring for our soul. Okay. Ngunit ilang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon ay may iba't ibang paraan ng kanilang pag-aalala sa kamatayan ng ating Panginoon. Gaya nga ng sabi ni kapatid na Fernando kanina, ilan nating mga kapwa, hindi lang dito sa loob ng bansa at maaaring sa iba't ibang panig ng mundo, okay? Lalo na doon sa mga Catholic countries. Okay? May mga nagpipilitensya, nag-aayuno, at yung iba naman ay nagpapapako sa krus. Okay? At yung iba naman ay prosesyon. Ngunit ang ilan naman ay nasa beach, nagiinuman, nagsasayahan, nag-i-enjoy. Iba't iba ang ginagawa nilang pag-alala sa pinakamahalagang bahagi o kalendaryo ng mga Kristiyano. Instead of reflecting and requesting for the forgiveness of our sins, okay, they diverted themselves into a very difficult activities. Okay. Di natin maaalis kung bakit ganun ang isinasagawa nilang mga gawain sa araw ng Lenten season. Dahil, sabi nga natin, hindi pare-pareho ang ating mga daliri, ang ating mga haba, guhit ng ating daliri. Maaaring ang ilan, kung kaya sila ay nagse-celebrate ng kanilang Lenten, ay maaaring ang ilan ay lack of awareness or tinatawag nating understanding na kung saan ay nakikita nila ang panahon na ito bilang isang tradisyon o yung mga nakagista na natin, tradisyon. Na tuwing Semana Santa ay kailangan ganito ang gagawin natin. At hindi nila nauunawaan kung ano yung tunay na mensahe. Okay? Yung iba naman ay maaaring ang ilan ay nagse-celebrate dala ng tinatawag nating mga worldly distractions. Worldly distraction na kung saan ay
maaaring dahil sa sila ay abala ng mga nakaraang araw, kung kaya't sinasamantala nila ang pagkakataon na ito for their relaxation. Pampalibang tinatawag, pag-enjoy, family togetherness, o kung ano man ang tawag nila dito, ay nasa kanila ito. Kaysa sa spiritual na paglago ng bawat isa. Sa iba naman ay sineselebrate ang araw na ito kung saan mas madali ang pag-enjoy sa mga makamundong kaginhawahan kaysa sa sakripisyo o pagsasikap na kinakailangan para sa isang espiritual na paglalakbay. Minsan, instead na ng ilang mga paraan ng pagse-celebrate o program na tinatawag natin ay mga cultural and social pressure. At yung iba naman may mga kaya dyan ay, o yung mga consumerism na tinatawag natin ay marami ang nahuhumaling sa mga benta ng mga pampalibang. Yung mga minsan ay mga advertisement na instead of i-advertise yung ating mga tinatawag na godly words, ay iba ang kanilang pinapakita sa mga telebisyon. Yung iba naman na kung saan ay nagse-celebrate ng araw na ito o itong season na ito ay for their comfort and convenience. Ang pagnanais sa kaginhawahan na maaaring umantong sa mga tao na iwasan yung hirap. Bagkus ay gagawin lahat ng mga kagustuhan nila. Magpa-party, kakain, maghahanda sa kanilang mga tahanan. O yung iba naman bawal daw kumain ng karne itong panahon na ito. At ito yung may sinasamantala na ilang mga negosyante para itaas ang mga bilihin tulad ng isda at gulay. Yung iba naman na nagse-celebrate o hindi nagse-celebrate ay yung tinatawag na mga Kristiyano o yung mga mananampalataya na may mababaw na pananampalataya. Sila yung mga tinatawag na spiritual apathy o lukewarm faith, na ang pagiging maligamgam nila sa pananampalataya ay maaaring humantong sa kakulangan ng motibasyon kung paano nila dapat intindihin. Ito ay ilan lamang mga dahilan kung bakit iba-iba ang uri ng pagse-celebrate sa linggong ito o yung tinatawag nating Holy Week na ito. Pero tayong mga Kristiyano, tayo ay hindi ito ang ating ginagawa pagse-celebrate. Alam mo ba na ang sinusukat ng Diyos ang iyong pagkatao sa pamamagitan ng mga bunga? Kung anong uri ng bunga ang kinalabasan mo habang tayo ay nabubuhay sa mundo nito. Pansinin po natin sa Mateo 12:33. Ang sabi po rito,
O pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang ibubunga niyaon. O pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang bunga niyaon. Sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang buhay. Bilang isang Kristiyano, paano ka nabubuhay? Paano ka na kung saan ay lumago sa iyong pamumuhay sa mundong ito? Ikaw ay nakikilala sa kung anong uri ng bunga na mayroon ka sa ating paraan ng pamumuhay. Mayroon daw tatlong uri ng tinatawag na puno na kung saan ay itinuturo sa banal na kasulatan. At ito yung tinatawag na kung saan ang isang puno na nagbubunga ng mabubuting bunga na matatagpuan natin sa Psalm 1:3. Dito ay tinuturo ng banal na kasulatan gaya ng mga inuutos sa atin na sinusunod natin. Gaya ng tinuro ni kapatid na Fernando. Dito ay sinasabi na kung saan ang pagiging masunurin natin sa ating Panginoon. Pag sinutunuruan tayo ng salita ng Panginoon at sinunod natin, tayo ay nagbubunga sa ating mga pag-uugali, sa ating paraan ng pamumuhay. Ngunit mayroon namang mga puno na kung saan ay nagbubunga ng masamang bunga. So ay nakikita natin sa Mateo 7:17 hanggang 18. At ang isang uri naman ng puno ay yung hindi nagbubunga o walang ibinubunga. Yung mga taong dating kasama sa pananampalataya, ngunit umalis o tumalikod sa samahan ng mga mananampalataya. At ito ay makikita sa unang John 2:19. Kung kaya't ang tanong, saan kategorya ka nabibilang bilang isang Kristiyano? Tukuyin natin ito ng mas malinaw. What kind of fruits are you bearing as a Christian? Anong uri ka ng Kristiyano sa panahon na ikaw ay namumuhay? Ikaw ba'y nagbubunga? Ikaw ba'y nagbago? Ikaw ba'y naging mabuting halimbawa? O ikaw ay kinuha ng sanlibutan? O ikaw ay lalo pang napasama? Sa Galatia 5:22 hanggang 23, ang isang mabuting puno daw ay nagbubunga. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patient kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. At kung ikaw ay wala niyan sa iyong buhay, ikaw ay hindi nagbubunga. So ito yung mga tinatawag sa Galatians 5:22. Kung ikaw ay isang Kristiyanong tinataglay ang mga ganitong uri sa iyong buhay, sa iyong sarili, sa iyong puso, sa iyong mga gawain pamumuhay. Ang bunga na ito ay tinatawag na bunga ng Espiritu Santo. Ito ang mga katangiang pinapakita ng isang taong pinaghaharian ng Diyos. Ibig sabihin, nasa iyo ang Espiritu. Nasa iyo ang kabutihan bilang isang Kristiyano. Pag-ibig, mayroon ka bang pag-ibig? Pagmamahal na tapat at walang hinihiling kapalit. Kagalakan o satisfaction natin na tinatawag. Ikaw ba'y masaya na nagmumula sa Diyos, hindi sa mga bagay sa mundong ito? Nararamdaman po natin yan, mga kapatid.
Kapayapaan. Mayroon ka bang katahimikan ng puso at isipan kahit ikaw ay may mga problema na dinadala sa buhay? Pagtitiis. Tay at magtiis ng may paniniwala at pananampalataya na mayroon kang makakamit sa tamang panahon. Kabaitan, pagiging maunawain at matulungin sa kapwa. Paggawa ng tama at mabuti bilang isang kabutihan. Higit sa lahat, yung ating katapatan, pagiging totoo, tapat at mapagkakatiwalaan. Kahinahunan, pagiging mahinahon sa salita at kilos. At higit sa lahat, ang pagkakaroon ng kontrol sa damdamin at pagnanasa ng sanlibutan. Ito'y tinatawag na fruit of the Spirit, na dapat ay magkaroon tayo bilang mga Kristiyano. Ngunit di pa man, marami pa rin mga Kristiyano sa ngayon yung tinatawag na may Biblia o lumang Bible sa Santiago 3:13. Sinabi dito na kung saan, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabubuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng kaluluwa. Hindi yung sa paraan na ginagawa natin na tradisyon. Hindi yung sa kung saan ay magiging tagapagsunod ka lamang sa hindi mo alam kung ano yung sinusunod mo talaga. Madalas, habang tayo nasa mundong ginagalawan natin, hindi natin nalalaman na kung saan ay hindi natin alam na kung tayo ay nagbubunga o hindi. Kahit tanungin niyo yung sarili niyo Ako madalas, o sino man kayo sa bawat isa, ako ba ay Kristiyano na nagbago? Ako ba ay gumagawa ng mga utos ng ating Panginoon? Ito ang babala ni Apostol Juan, kung saan ay marami sa ating mga Kristiyano. Marami, Kristiyano ko man o hindi, ang patuloy na nagmamahal sa sanlibutan. Unang 1:2:15 hanggang 17. Patuloy na pinapaalalahanan tayo ni Apostol Paul na kung saan ay hindi natin dapat akapin ang sanlibutan. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapanaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon na dapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Dito sa talatang ito ay hindi sinasabi na ang sanglibutan dito ay hindi yung physical na mundo, kundi sa makasalanang sistema ng mundo. Kung ano yung mga nangyayari sa loob ng sanlibutan. Hindi yung mundo na ginawa ng ating Panginoon ang masama. Ang masama ay kung ano yung mga ginagawa, yung mga ini-introduce o pinakikilala sa mundong ginagalawan natin. Kung kaya't ang sabi dito, ang makasalanang sistema ng mundo, mga bagay na kumakalaban sa Diyos, kasakiman, kayabangan, kalaswaan,
at lahat ng bagay na nagpapalayo sa tao sa kabanalan. Lahat ng bagay na kung saan magpapalayo sa atin sa pagsunod sa ating Panginoon. Kung mas mahal natin ang mundo kaysa sa Diyos, hindi totoo ang pag-ibig natin sa Ama. Hindi maaaring pagsabayin ang pagmamahal sa Diyos at sa mga makamundong bagay. Ngunit pansinin po ninyo, gaya ng sinasabi ng kapatid na Fernando, marami ang umiibig sa mga bagay sa sanlibutan. Mateo 6:24, sinasabi po dito, hindi tayo po pwede makapaglingkod sa dalawang Panginoon ng sabay. Maaaring isa, mahalin natin, at ang isa ay i-give up natin. Sino may hindi makakapaglingkod sa dalawang Panginoon? Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kung kaya dapat nating piliin, sino ang iyong priority? Ang paglilingkod sa Panginoon o ang pag-akap sa sanlibutan? Alam ng Diyos kung ano ang iyong priority sa iyong buhay. Alam ng Diyos kung ano ang laman ng iyong puso't isipan bago mo pa man gawin at isipin. Kaya pagtanong, ano ang pipiliin mo? Ang paglingkod sa Panginoon ng may kaginhawaan o ang magpatuloy kang mamuhay sa mundong ating ginagalawan? Paano ka magbubuhay kung wala kay Kristo? Mas inuna mo yung mga gawain mo kung saan ay nasa iyong talag. Kaalawan. Fruit bearing is God's highest desire for your life. Hinihingi ng Panginoon na tayo'y magbunga, lumago sa ating mga pananampalataya, sa ating mga paniniwala. Hindi yung paglago sa gawain sa mundong ito. John 15:2 ang sabi, ang bawat sanga na sa akin ay di nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalo magbunga. Kung ang priority natin ay ang mundong ito, hindi ka magbubunga sa buhay. Ngunit kung ang priority mo ay Panginoon, patuloy niyang bibigyan ka ng biyaya. Patuloy kanyang lilinisin. Patuloy kanyang pagiginhawahin. Ilan lamang po sa mga talata na kung saan ay nagsasaad ng uri ng mga bunga na inaasahan ng ating Panginoon na dapat nating isagawa. 1:15, 5 at 8. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sa 8, sa ganito ay lumulwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at kayo'y magiging aking mga alagad. Malinaw na sinasabi. Tulad po naman, sino ang uunahin ng Panginoon kundi yung nasa kanyang kawang. Pero subukan mong gamitin ang iyong sariling talino, ang iyong sariling kaparaanan. Nang walang patnubay ang Panginoon, hindi ka ganoon magbubunga ng higit sa iyong inaasahan. Lagi mong i-prioritize ang ating Panginoon.
Ang Mateo 7, 20 hanggang 23 po, ay patuloy na sinasabi, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Madalas natin kung sinasabi ito. Oo, sumasamba tayo. Pero sa puso't isipan natin, malayo ang ating mga sarili sa paglilingkod sa Panginoon. It's no use. Pero kung ikaw sa sarili mo, na alam mo na ang buhay mo, na ang iyong mga kahilingan mo ay ang paglingkuran ng ating Panginoon hanggang sa huling sandali, ikaw ay nagbubunga. Ikaw ay nananatili sa ating Panginoon. Dahil kahit ikaw ay sumasamba o gumagawa ng ilang mga paglilingkod, ay hindi naman bukal sa iyong sarili o hindi ka naman nakikitaan ng talagang pagbabango at pagbunga. Gaya ng sinabi dito sa Mateo 23, ay hayagan kung sasabihin sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Marami sa mga Kristiyano na kahit sa panahon sila ay tumatawag sa Panginoon, ngunit ang kanilang mga gawain ay nasa sanlibutan pa rin. Palagay niyo ba ay matutuwa ang ating Panginoon? At bilang panghuli ay nais kong iwanan ang isang mensahe sa Romans 2:12. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin upang maging mabuting mga Kristiyano at hayaan natin ang Panginoon ang siyang maglinis ng ating mga puso at ng ating mga isipan. At reject natin ang mga worldly influences at hanapin natin ang tunay na aral at salita ng Panginoon upang tayo ay makapamuhay at magbunga sa ating mga pananampalataya. Ito lang ang nais kong iwang mensahe sa ating lahat. Na bilang mga Kristiyano, kailangan nating lumago. Kailangan nating isabuhay ang lahat ng mga natututunan nating salita na may kinalaman sa ating pananampalataya. Muli, sa umagang ito ay nais kong ibahagi ang kahalagahan na tayo ay dapat manatili sa paglilingkod sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating